Good morning guys, at yon ngayong araw dito tayo sa bahay at dumating na yung gawain nating walis. So nandiyan na, kakayasin natin ngayong araw na ito. At wala naman tayong ginagawa, so kamay na bang tayo sa bahay. Wala tayong pinagkakitaan, so yan lang yung pinagkakitaan natin. Tapos extra ng kaunting kung ano pa yung mga pagkakitaan dito. Yung katulad nung yan, paunga ako ng mangga dito. Tapos yan, yun naman yung mangga. Manggang kalabaw kung tawagin sa amin. Tapos sinani ko na rin yung yung avocado. Kaso nandito sa baba dito. Diyan yung avocado at hilaw pa. So siguro mga 2 days lang siya nakalagay diyan. Nilagyan lang ng kalburo para mahinog. So yun, pag hinog na yan, pwede nang pansarili, kakainin o pambenta. Wala na kung ano-ano yan, kung anong pwedeng gawin dyan. So sa ngayon, tapusin mo rin itong gawain natin. Yan, mag-umpisa pa lang ako kasi nadating pa lang. Kakapadala pa lang ni mama nitong gawain wali. So kayo pa lang natin sisimulan. Anong oras na? Alauna na ng hapon. Tanghali, hapon. Basta mag-alauna na. So simulan natin to para maging pera na. So ayan. Panali natin sa kamay. Para hindi masugat. Yan. Kumukulog na naman. Siguro ulan na naman. Lagi na lang umulan dito kahit summer na. Tapos yung pangan natin. So yan yung nagawa natin at saka yung pinag-anohan natin. Papahinga lang muna tayo kasi tanghali na, magsasayang muna tayo. Medyo marami naman eh, no? So yan, nagpalit muna tayo ng damit kasi may mga yung damit natin, may mga talsik nung nung walis medyo makati, kaya nagbihis muna ako bago nagsaing. So yan, nabantayan ko rin sinaing ko dito. At mamaya pagkatapos ito, magluluto lang tayo ng ulam. Pagkaluto natin ng ulam, tuloy natin ulit yung ginagawa natin yung pag ng walis. At para maging pera na nga. So ayan, at wala mo tayo masyadong kasi hindi na tayo makalabas. So pansamantala, ito muna tayo sa bahay. Ganyan lang yung ginagawa natin. Pasensya na kayo, talagang hindi tayo makaka punta kila yung mga nagme-message sa akin na puntaan kila Herlin. So di ko magawa kasi yun nga, sobrang layo. Medyo pa yung condition natin. So yan, nag-iipon ako ng konti ng pera. Tayo para balak magpa-check up kasi. Magpapa-check up ako dun sa hospital na natin na yung nung kaibigan ko na sabi doon daw ako pumunta kasi doon yung merong operating para sa gantong case ng ng karamdaman. So papa-check up tayo, tapos try ko rin kung tayo ng set ng ng papa-opera. So try ko naman yung mga ginagawa ngayon na yung para gumaling. So naman siya, nawawala siya kaso ngayon nga may mga time na bumabalik din agad. So mawawala siya mga 2 days, tapos pagka medyo lang yung alam niyo yung medyo matagal lang tayo nakatayo is bumabalik siya. So siguro sabi nila, may mga nakausap ako, sabi nila baka siguro daw medyo yung sa akin kasi baka daw medyo malaki yung butas, kaya ganun bumabalik din agad. So kaya wala tayong ibang choice kundi siguro magpapa-opera tayo. At yun, medyo kailangan natin ng
pera para doon. So baka magkontak ako kay Mark kung anong pwede lang magawa, matulong sa atin, at kung ano pa yung mga pwedeng nating maano. So sa ngayon naman, kahit paano naman tayo, ipon tayo ng ng para sa pagpa-check up nun. Kaso yun nga, may mga bayar din tayo na kailangan talaga lalo may pinag-aaral ako, hindi pwedeng mawalan yun ng allowance. So talagang doble kayod, kailangan doble kayod. Kaya pasensya na, hindi tayo masyadong makapag at ano ginagawa natin. So hindi lang ako makasama ngayon sa laot kasi medyo masama pa yung panahon dito, malakas pa yung dagat, saka hindi pa rin ganun kaganda yung hulihan ng isda dito. Kaya yun, sabi ni Papa, saka susunod na lang ako sasama pag medyo kaya na. Saka hindi rin ganun kalaki yung bangka namin, kaya kung katulad ng dati namin bangka na malaki, so kahit medyo malakas yung dagat, alam nyo yun, kahit hindi ganun kaganda ang panahon, kaya makapaglaot ng dalawang sakay. So sa ngayon, maliit yung bangka na bili ni Papa, kaya kailangan talagang lang yung panahon. Pag maganda lang yung panahon, saka lang tayo pwedeng sumama sa paglalaot. So yun, di tayo makasama sa ngayon. Pero kaya nyo, pag nakasama tayo, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa natin sa laot dati, ng mga panahon na nakakapangisda pa ako. So subukan natin magdala ng camera doon, magdadala ng cellphone doon. Baka pwede naman to, kasi hindi naman to pwedeng pang yung pangbasaan, alam nyo yun, na pang pero siguro pwede naman to. Ingat lang na huwag mahulog, kasi pag nahulog, wala na, tapos na ang ating wala na tayong cellphone talaga. Kaya yun, pag dinala natin to, ingat lang talaga na huwag hulog sa dagat, kasi pag nahulog, wala na, tapos na. Tapos na ang ating ang ating sabi yun, hanap buhay. So ayan. At anin ko lang to, anin ko lang yung sinaing natin para sa ganun makapagluto na tayo ng ulam. At may isda naman dito, yung huli ni Papa. So na natin ng suka na lang siguro, yung paksiwin na lang natin, kasi mga naman siya, yung alam niyo yung yung lumahan dito kung tawagin. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba nun. Para siyang galunggong na pero di sa amin lumahan ang tawag. Sa iba lumahan o kung ano pa ang tawag, basta yun, yung isda na yun. So papaksiwin na lang natin, kasi yun ang masarap na luto diyan. Tapos yung iba, kung edi prito na lang, para sa ganun, kung may plano magluto dito ng ibang halimbawa gulay o kung ano pa, pwede maihalo, mailahok sa luto nating gulay. So yun yung natin, yun yung gagawin natin sa ngayon. At yun, nag-aanay na kami ng avocado, nagpapahinog na dyan. Pinasungkit ko yung kapatid ko, at gawa nang yung kapatid ko nag-aaral, nandito nag-uwi, matakaw yun sa ganun. Kaya yun, nagpaano kami, kaso palis na din siya. Kaya nga na siya nagpasungkit na ng avocado, kasi palis nga siya bukas, pabalik na ulit sa school nila, may pasok na ulit. Kaya dadalhin niya yun sa daet. At wala naman doon ganun. Meron man, pero mahal. Hindi to libre. Kaso nga lang, hindi pa masyadong hinog, kaya siguro doon na niya pa ihinugin. At maano naman ang pasok niya. So baka doon na lang niya mapahinugin yun. Bahala na siya. Basta may dala siyang avocado, may dala siyang mangga. So na yun, kumbaga kontento na yun, kasi gustong gusto niya yung avocado na yun, pati yung mangga. Paborito niya yun dito, kaya nga dito madalas yun. Minsan doon sa bahay ni Kuya. So sa ngayon doon siya natutulog sa bahay nila Kuya, kasi si Mama walang kasama. Gawa ng yung bahay ni Kuya doon sa kabila is yung kapatid ko nag-alis, yung mag-asawa. So nagpunta ng Catanduanes, walang magtatao doon, kaya si Mama ay nandun kasama yung kapatid ko. Yun, sila nagbabantay doon. Tapos ako naman dito sa bahay na ito, kaya pansin nyo, wala tayo ditong kasama. Ang kasama ko lang dito si Papa, tapos yung isang kapatid ko pang lalaki. Yun, kami lang nandito para magtawad sa bahay. At sila Mama naman, sa kabilang bahay naman, bahay ng kapatid ko, para may tao din naman doon. Kasi ang hirap naman ng bahay na walang tao. Baka kung anong mawala doon, lalot yung bahay ni Kuya doon is yung may silong. Baka kung anong mga pumasok doon na masamang tao, kung anong kuhain, kung anong nakawin doon. So mabuti na yung may tao pa rin na magbabantay, para sa ganon safe pa rin yung mga gamit, hindi walang mawala. At
mas secured yung ano. Tsaka nandun din naman yung mga gawaan niyang walis, kaya siguro doon si mama, doon na lang siya nagtatambay at doon na rin siya nagagawa nito. Dinalhan na lang tayo ng gawaing walis para meron din tayo itong ano, pagkakitaan. So, yun. Yun yung nangyayari sa amin. Kaya, yun, pasensya na sa mga ano. May mga nagme-message sa akin na may mga nagme-message sa atin na ano, yun nga, mag-vlog tayo ulit dun sa mga pinupuntahan natin, sa mga beneficiary. Kaso, sa ngayon kasi, alam nyo, yung mga beneficiary namin dito is malalayong lugar. Alam yan ng mga nagsusubaybay sa amin dati dito sa Kapalonga, kung gaano kalalayo yung mga pinupuntahan namin, na talagang inabot kami ng 1 oras o 1 oras mahigit ng biyahe. Kaya yun, sobrang layo talaga ng mga pinupuntahan namin dito sa ngayon. Ang pinakamalapit lang dito sa amin is sila Budoy, tapos sila ano, sila sino nga ba ito, yung bahay ni Nanay Nonay na ano, yung kaya pansin nyo yung kay Nanay Nonay napupunta ko kasi walking distance lang yun. So, yung iba talagang malayo. Kay Tatay Ben, malayo yun. Hindi ganun ka lapit. So, yung kay Nanay Isin sana malapit dito lang kung hindi sila naglipat doon sa pabahay ni Commander. So, sa ngayon, nakalipat na sila doon sa pabahay ni Marcos. So, sobrang malayo na yun. Halos mga 40 to 50 minutes yata binabiyahe yun. Papunta doon na nakamotor. Bawal tayo ng magmotor ng ganun katagal. So, papunta pa lang yun doon, pero bukod tayo pabalik. So, kakain tayo ng halos kulang-kulang 2 oras balikan. So, tagtag tayo may ganun. Kaya yun, hindi tayo na gano'n. Hindi natin mapuntahan. Halos sila Herlin, sobrang layo. Halos, pag nabiyahe kami doon ay 1 oras may higit. So, papunta kila Herlin. Kaya, hindi natin mapuntahan sila Herlin. Pati sila, yung mga beneficiary natin doon. Kaya, pasensya na talaga sa mga nagko-comment na vlog natin sila Herlin. Alam ko miss nyo na rin sila, pero yung man, okay naman sila kasi nakikita ko naman nagmamay din naman lagi sila kasi friend ko si Ate Alpa, friend ko si Joy Joy, tsaka si Herlin. So nakita ko yung mga may day nila at okay naman. Wala namang ano kasi tsaka sinabi naman namin sa kanila pag may problema, message lang niya sa akin o kaya kay Marcos, rekta kay Marcos. So naan naman namin, kumbaga may contact naman kami, di naman wala yung contact. Nung nakaraan, nag-contact sila Ate Alpa dito na kailangan nga din ano kasi may sakit yung bunso ni Ate Alpa. Kailangan nilang magpa-assist dito sa Medicare dito, sa hospital dito. So, inassist ko sila. Di lang ako nakapunta doon, pero alam niyo naman, may mga contact tayo doon, may mga kaibigan tayo doon. So, pina-assist ko na lang doon. Nakiusap ako doon sa kumare ko na i-assist sila kasi para mas mapabilis. So, kaso nga lang, ang naging problema nung time na yun is, ano oras sila nakarating doon? Yung schedule is, kumbaga hindi sila umabot sa schedule ng pang-umaga, kaya tanghali na sila naasikaso, mga 1:00 na siguro. Kasi dumating sila doon, halos magbe-break time na, kaya tanghali na sila naasikaso. Pero sabi ko nga, kung napaaga sila doon, sila, may kumbaga, naka-priority naman sila doon at may kakilala man tayo doon. Yun nga lang, hindi sila na asikaso ng kumbaga marami ng tao nung time na yun, tapos anong oras sila nagdating. Kasi nga, sobrang layo ng Clote Alpa, kaya ganung oras sila nagdating. Pero kung hindi ganun kalayo yung Clote Alpa, siguro makakaaga sila doon, mauna sila sa pila. Nagkataon lang na inabot sila ng, hindi naman cut off, parang lunch break yata sila inabot. Kaya talagang alauna sila babalik. So, yun. Ganun. Pero sa naman, nasikaso pa rin naman at naman sila doon, nakapunta naman sila doon, nasikaso naman nung nakilala ko doon, nung kumare ko doon. So, yun, okay naman. Wala naman problema. So, yan. At update lang sa vlog natin ngayon. Yan lang muna yung vlog natin ngayon at yan nyo, subukan kong kung ano pa mga pwede natin ma-vlog. So, bahala na kung ano yung mga vlog natin. So, yan, muli, maraming salamat. So, lagi ko sinasabi, mag-ingat kayo palagi at God bless.